Nakakakilala ka na ba ng tao na hindi maingay pero parang may higit pa sa mga salita ang kanilang presensya? Hindi sila palaging nasa spotlight. Hindi sila sumisigaw para mapansin. Hindi rin sila ang pinaka-perpekto sa panlabas na anyo. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang hinihila ka ng kanilang presensya. May kakaibang enerhiya sa kanilang katahimikan. Isang klase ng aura na hindi kailangan ng pagpapanggap. Nanggagaling ito sa panloob na respeto sa sarili mula sa kumpiyansang hindi kailangang isigaw sa mundo. Ito ang tinatawag na tahimik na karisma. Hindi ito nakabase sa ganda o kisig, kundi sa kung paano mo pinanghahawakan ang iyong pagkatao, sa respeto mo sa iba, sa katatagan ng iyong kalooban, at sa paniniwala mo sa sariling kakayahan. Ang ganitong klaseng presensya, hindi pinipilit. Kusang lumalabas kapag may disiplina ka, kapag alam mong hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa iba dahil buo ka na. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 11 simpleng gawi na magpapatibay sa iyong katahimikan at magpapalakas ng iyong presence batay sa karunungan ng mga Stoic. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Ang kailangan mo lang, linangin ang mga tamang asal at paniniwala na nasa loob mo na. Handa ka na bang matutunan ang sikreto ng tahimik pero makapangyarihang presensya? Simulan natin. Number 1. Yakapin ang tunay na kalayaan. Ang isa sa pinakamakapangyarihang katangian ng isang tao ay ang pagiging malaya, hindi dahil sa kawalan ng responsibilidad, kundi sa kakayahang hindi ipasailalim ang sarili sa opinyon ng iba. Sa panahon, ngayon marami ang nahuhulog sa bitag ng paghingi ng pag-apruba. Sa social media, sa trabaho, sa mga relasyon, parang laging may hinahabol na likes, papuri o kumpirmasyon na sapat ka na. Ngunit ang mga taong tunay na malaya ay yaong hindi nakatali sa mga palakpak ng iba. Hindi nila hinahayaan na dikta ng mundo ang magtakda ng kanilang halaga. At dahil dito, kusa silang nirerespeto at hinahangaan. Ang tunay na kalayaan ay hindi paglayo sa mundo. Hindi rin ito pagiging suwail. Ito ay ang katahimikan ng isipan na alam ang kanyang pinanghahawakang prinsipyo, ang kumpiyansa na hindi kailangang patunayan ang sarili sa kahit sino. Kapag hindi mo na hinahabol ang atensyon, mas lalo kang nagiging kaakit-akit dahil nararamdaman ng iba ang iyong panatag na presensya. Narito ang ilang palatandaan ng tunay na kalayaan. Una, hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Maraming tao ang nababahala at nalulugmok dahil sa palagiang pagtitig sa buhay ng iba. Ngunit ang taong malaya ay hindi naiinggit dahil nauunawaan niyang bawat isa ay may sariling paglalakbay at takdang panahon. Pangalawa, hindi mo kailangang habulin ang atensyon o papuri. Ang may tiwala sa sarili ay hindi nangangailangan ng palakpak o kumpirmasyon. Hindi niya kailangang ipagmalaki kung gaano siya kagaling, karunong o kayaman sapagkat alam niya na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa mga panlabas na bagay. Pangatlo, may sariling paninindigan. Ang may prinsipyo ay hindi basta-basta naapektuhan ng uso o opinyon ng iba. Ginagawa niya kung ano ang tama, hindi dahil sa dikta ng iba, kundi ayon sa sariling paniniwala. Pang-apat, marunong mapag-isa at hindi takot sa katahimikan. Habang ang marami ay takot mapag-isa, kaya patuloy na naghahanap ng mga distraksyon, cellphone, walang katapusang pakikisalamuha o maging toxic na relasyon, ang taong tunay na malaya ay payapa kahit mag-isa. Hindi dahil iniiwasan niya ang iba kundi dahil natutunan niyang pakinggan at mahalin ang sarili. Ayon sa karunungan ng mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay kontrol sa sarili. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe." Kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo sa iyong lakas at kahinaan, hindi mo na kailangang humingi ng kumpirmasyon mula sa iba. Hindi pera, hindi kasikatan, hindi ari-arian ang sukatan ng kalayaan, kundi ang kakayahang pamahalaan ang sarili mong isipan at emosyon. At kapag yakap mo na ang ganitong uri ng kalayaan, hindi mo na kailangang ipagsigawan ito, sapagkat makikita ito ng iba sa iyong kilos, sa iyong tahimik, ngunit matatag na presensya. Ito ang katahimikan na may lakas.
Ito ang kumpiyansa na hindi kailangang isigaw. Ito ang tunay na kalayaan. Number 2. Mastery ng silent elegance, ang lakas ng kalmadong karisma. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, pagmamadali at walang katapusang agawan ng atensyon, may isang uri ng presensya na kakaiba, tahimik, pero hindi mo maiwasang mapansin. Ito ang tinatawag na silent elegance, isang anyo ng karisma na hindi nangangailangan ng yabang o pangaakit. Ito ay kusang lumalabas sa kilos, tindig at sa paraan ng pagdadala mo ng iyong sarili. Hindi mo kailangang maging pinakasikat, pinakamaganda o pinakabibo sa isang silid. Ngunit kapag ikaw ay dumaan, mapapansin ka, hindi dahil sa lakas ng iyong boses kundi dahil sa bigat ng iyong presensya. Narito ang mga katangian ng isang taong taglay, ang silent elegance. Una, ipinapakita ang kumpiyansa sa kilos at tindig. Mas makapangyarihan ang kilos kaysa sa salita. Ang paraan ng iyong paglakad, pagtayo at pagkilos ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa iyo. Ang taong kalmado, hindi balisa, at may panatag na tindig ay likas na nirerespeto. Hindi niya kailangang ipagmalaki ang kumpiyansa. Nakikita ito sa bawat galaw. Ikalawa, nagsasalita lamang kapag may halaga ang sasabihin. Hindi sila palasambit ng walang saysay na salita. Kapag nagsalita sila, may lalim, may bigat at may direksyon. At dahil dito, mas pinakikinggan sila ng iba dahil alam nilang ang bawat salita ay may saysay. Ikatlo, pananatiling kalmado kahit sa gitna ng unos. Habang ang iba ay natataranta o madaling magalit, ang taong may silent elegance ay marunong huminga, mag-isip at magdesisyon ng malinaw. Ayon kay Marcus Aurelius, "The closer a man comes to a calm mind, the stronger he becomes." Ang tunay na lakas ay makikita sa katahimikan ng loob, lalo na sa mga panahong sinusubok. Ika-4, hindi nagdadala ng negatibong enerhiya. Hindi sila mahilig magreklamo o magsumbong nang wala sa lugar. Sa halip na mag-ingay, tahimik nilang hinahanap ang solusyon. Mas pinipili nilang maging liwanag kaysa maging pabigat sa paligid. Ika-5, simplicity with depth. Ang tunay na elegance ay hindi nakikita sa marangyang anyo. Ito ay nasa pagiging simple ngunit may dignidad. Maayos manamit, malinis sa sarili, at may respeto sa bawat kilos. Ito ang nagpapakita ng tunay na self-respect. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging maingay, kundi ang kakayahang manatiling kalmado. Ang silent elegance ay hindi lamang panlabas na anyo. Ito ay bunga ng disiplina sa sarili, kakayahang kontrolin ang emosyon, at piliing maging mahinahon sa bawat pagkakataon. Kapag natutunan mong isabuhay ang silent elegance, hindi mo na kailangang pilitin ang iba na respetuhin ka. Kusa itong dumarating. Dahil ang tunay na lakas ay nararamdaman kahit hindi ipagsigawan. Number 3, ang lihim na akyat ng sopistikasyon. Paano maging elegante ng hindi pilit? Ang pagiging kaakit-akit ay hindi lang nakikita sa kumpiyansang ipinamamalas o sa mga salitang binibitawan. Nakikita ito sa simpleng pag-aalaga mo sa iyong sarili, sa mga maliliit na bagay na kadalasan ay hindi pinapansin ng karamihan. Ang taong malinis, maayos at disiplinado sa katawan ay may uri ng tahimik na respeto na kusang ibinibigay ng iba. Hindi kailangang gumastos ng malaki, hindi kailangang magpanggap, sapagkat ang tunay na sopistikasyon ay nagsisimula sa simpleng pagdadala ng sarili. Marami ang naniniwala na ang pagiging sopistikado ay para lamang sa mayayaman, sikat o mataas sa lipunan. Ngunit ang totoo, ang sinumang marunong gumalang sa sarili ay maaaring maging sopistikado saan man siya naroroon. Narito kung paano mo maaabot ang tahimik na anyo ng sopistikasyon. Una, panatilihin ang kalinisan at kaayusan araw-araw. Hindi mo kailangang magsuot ng designer clothes o gumamit ng mamahaling pabango. Sapat na ang malinis na katawan, maayos na buhok at preskong pananamit, kahit simple, basta disente. Ang disiplina sa personal hygiene ay nagbibigay ng natural na kumpiyansa at malinaw na respeto sa sarili. Ikalawa, pumili ng banayad ngunit kaaya-ayang amoy. Ang unang impresyon ay madalas naaapektuhan ng samyo. Hindi kailangang malakas
o sobrang tapang ng pabango. Mas mainam ang banayad presko at natural na halimuyak na nag-iiwan ng magandang alaala sa bawat makakasalamuha. Kasama rito ang malinis na hininga, maayos na buhok at kabuang kalinisan ng katawan. Ikatlo, ayusin ang postura at kilos. Ang paraan ng iyong paglalakad, pagtayo at pagkilos ay nagpapahayag ng iyong kumpiyansa. Manindig ng maayos, iwasan ang pagkuba o pag-aapura. Ang kalmadong kilos ay nagpapahiwatig ng kontrol at dignidad, mas kaakit-akit kaysa sa pagmamadali at pagiging aligaga. Ikaapat, magdamit ng simple ngunit akma. Hindi kailangan ng mamahaling damit. Ang mahalaga ay malinis, tama ang sukat at angkop sa okasyon. Ang taong marunong pumili ng simpleng kasuotan na akmang dalhin ay mas kaakit-akit kaysa sa nagmamagara ngunit hindi bagay o magulo ang ayos. Ikalima, magkaroon ng disiplina sa pamumuhay. Ang sopistikasyon ay hindi lamang panlabas na anyo. Ito ay disiplina sa pagkain, sa oras ng pahinga at sa kalusugan. Ang taong marunong magbigay halaga sa sariling katawan at kalusugan ay mas madaling igalang ng iba dahil ang panlabas niyang ayos ay refleksyon ng kanyang panloob na kaayusan. Ayon sa Stoic wisdom, ang panlabas na anyo ay salamin ng isipan. Sabi ni Seneca, "Let your external appearance reflect a calm and respectable mind." Kapag maayos kang kumilos, magsalita at manamit, mas madali kang bibigyang respeto ng sinuman. Ang pagiging malinis, disente at organisado ay hindi lamang tungkol sa itsura. Ito'y isang tahimik na patunay ng self-respect at inner strength. Kapag natutunan mong alagaan ang sarili sa simple ngunit epektibong paraan, hindi mo kailangang ipagsigawan ang iyong sopistikasyon, kusa itong mararamdaman ng iba sa iyong presensya. Number 4, maging ganap na present. Bakit kakit-akit ang taong tunay na nakikinig? Sa panahon ngayon na puno ng abala, ingay at distractions, bihira na ang taong nagbibigay ng buong atensyon sa kausap niya. Madalas, kahit pisikal na magkasama, lumilipad na ang isip ng marami. Nasa cellphone, iniisip ang trabaho, o nag-aalala sa mga bagay na wala sa kanilang harap. Kaya naman ang taong tunay na present ay nagiging natural na magnet ng respeto, tiwala at koneksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagiging present sa katawan, kundi sa pagbibigay ng buong atensyon, pakikinig ng may malasakit at pag-appreciate sa kasalukuyang sandali. Narito kung paano mo maipapamalas ang kapangyarihan ng pagiging ganap na present. Una, makinig ng buong puso, hindi lang para makasagot. Maraming tao ang nakikinig lang para makahanap ng sagot, pero hindi tunay na nakikinig para makaunawa. Ang totoong nakikinig ay inuuna ang pag-intindi, hindi ang sariling sasabihin. Kapag ramdam ng kausap mo na interesado ka talaga, mas bubukas sila at mas lalalim ang tiwala sa iyo. Ikalawa, iwasan ang distractions lalo na ang cellphone. Ang madalas na pagsulyap sa cellphone habang may kausap ka ay senyales ng kawalan ng respeto. Kung may kausap ka, ilayo ang telepono. Ipaalam sa kanila na sa mga sandaling iyon, sila ang mas mahalaga kaysa sa anumang notification. Ikatlo, ituon ang isipan sa ngayon, hindi sa nakaraan o hinaharap. Ayon sa Stoic wisdom, ang buhay ay nangyayari lamang sa kasalukuyan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Confine yourself to the present." Dito lang tayo may kontrol. Ang labis na pag-iisip ng nakaraan o pagkabahala sa kinabukasan ay umaagaw sa ating atensyon sa kung anong nandito ngayon. Ikaapat, gamitin ang eye contact at tamang kilos. Ang simpleng eye contact ay malakas na pahiwatig ng pagiging present. Tumayo o umupo ng maayos. Iwasan ang pagiging balisa. Ipakita sa kilos mo na nariyan ka, nakikinig, nakakaintindi, at nagbibigay halaga sa kausap mo. Ikalima, sanayin ang mindfulness sa bawat araw. Ang pagiging present ay hindi lang para sa mga malalaking pag-uusap. Ito ay dapat isinasabuhay araw-araw. Mag-focus habang kumakain. Maglakad ng hindi nagmamadali. Huminto paminsan para namnamin ang kasalukuyan. Kapag masanay kang maging aware sa ginagawa mo ngayon, mas madali mong madadala ang pagiging present sa kahit anong sitwasyon. Ayon sa Stoicism, ang tunay na lakas ay nasa kasalukuyan. Kung kaya mong kontrolin ang iyong isipan,
upang manatili sa kasalukuyan, hindi ka basta-basta natitinag ng stress, takot o panghihinayang. At kapag natutunan mong maging ganap na present sa bawat sandali, mararamdaman ng mga tao ang iyong sensibilidad, respeto at tunay na koneksyon, tahimik ngunit makapangyarihan. Ito ang uri ng presensyang nag-iiwan ng malalim na impresyon sa kahit sino man ang makasalamuha mo. Number 5, mag-iwan ng konting misteryo. Huwag ipakita agad ang lahat tungkol sa sarili mo. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay bukas na bukas sa social media, ibinabahagi ang kanilang ginagawa, iniisip at nararamdaman. Ang pagiging misteryoso ay nagiging isang bihirang katangian na natural na kaakit-akit. Hindi ito nangangahulugan na may itinatago ka. Ito ay pagpili kung ano lang ang nararapat na malaman ng iba at kung ano ang mas makabubuting manatiling pribado. Ang taong hindi laging naglalahad ng bawat detalye ng kanyang buhay ay nagkakaroon ng natural na respeto, intrigue at mas malalim na presensya. Narito kung bakit kaakit-akit ang may kaunting misteryo. Una, hindi mo kailangang ikwento ang lahat. Kapag masyado mong inilalantad ang bawat galaw, nawawala ang excitement. Mas mainam na unti-unting natutuklasan ng ibang tao kung sino ka, kaysa ibigay agad ang buong kwento sa unang pagkakataon. Ikalawa, ang pagtitimpi sa pagsasalita ay tanda ng lakas ng loob. Ang taong hindi pala salita, hindi laging nagpapaliwanag ng sarili, ay nagpapakita ng disiplina at kumpiyansa. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tanong. Minsan, ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa salita. Sabi nga ni Epictetus, manahimik o siguraduhing may halaga ang iyong mga salita. Ikatlo, hayaan mong magtaka ang iba. Kapag masyado kang predictable, nawawala ang intrigue. Ang kaunting misteryo ay nagbibigay ng dahilan sa ibang tao na mas gustuhin kang makilala. Nagiging mas kawili-wili kang pakinggan, kausapin at samahan. Ika-4, piliin ang iyong sinasabi. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang ilahad, lalo na kung wala naman itong idinudulot na halaga. Ang taong nagsasalita lamang kapag may saysay ang sasabihin ay mas pinapakinggan at iginagalang. Ika-5, huwag isapubliko ang bawat aspeto ng buhay mo. Hindi lahat ng tao ay dapat nakakaalam ng iyong personal na buhay, plano o kahinaan. Ang pagpapanatili ng ilang bagay bilang pribado ay hindi kahinaan kundi tanda ng self-respect at emotional maturity. Ayon sa Stoicism, may kapangyarihan ang katahimikan. Ang taong marunong magpigil sa pagsasalita ay may kontrol sa sarili. Hindi ito nangangahulugang mananahimik ka na lang palagi, kundi matuto kang piliin kung kailan ka magsasalita at kung kailan mas makapangyarihan ang hindi pagsasalita. Kapag natutunan mong mag-iwan ng kaunting misteryo, mas maraming tao ang magiging interesado sa iyo. Hindi dahil sa ingay mo kundi sa tahimik pero matatag mong presensya. Number 6, palawakin ang kaalaman sa iba't ibang kultura. Mas maraming alam, mas kakit-akit. Sa panahon ngayon kung saan madali na tayong makipag-ugnayan sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang taong may bukas na isipan at malawak na pangunawa ay nagiging natural na kaakit-akit. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa kakayahang makinig, umunawa at igalang ang iba't ibang kultura, pananaw at tradisyon. Ang ganitong klase ng tao ay hinahangaan, hindi dahil sa dami ng kanyang sinasabi, kundi sa lalim ng kanyang pag-unawa at respeto sa kapwa. Narito kung bakit napakakaakit-akit ng malawak na kaalaman sa kultura. Una, ipinapakita nito ang pagiging bukas ang isipan. Ang taong marunong umunawa sa iba't ibang kultura ay hindi madaling manghusga. Alam niyang hindi lang iisang paraan ang tama sa pamumuhay. Mas madali rin siyang nakaka-adjust sa iba't ibang sitwasyon dahil sanay siyang makisama at umunawa sa iba't ibang tao. Ikalawa, mas madali kang nakakahanap ng koneksyon sa iba. Kapag may kaalaman ka tungkol sa kultura ng kausap mo, nagkakaroon ka agad ng common ground. Mas interesting kang kausap dahil hindi lang ikaw ang nagsasalita, interesado ka rin sa kwento at pananaw ng iba. Ang pagiging open-minded ay nagpapaikli ng distansya ng pagkakaiba
at lumilikha ng tunay na koneksyon. Ikatlo, ipinapakita nito ang kakayahang makinig at umintindi. Maraming tao ang marunong magsalita, pero kakaunti ang tunay na marunong makinig. Ang taong may malawak na pananaw ay mas madaling makaintindi ng emosyon, kultura at karanasan ng ibang tao. At dahil dito, mas nararamdaman ng kausap niya ang respeto at halaga na ibinibigay niya. Ikaapat, hindi ka basta-basta nalilinlang ng panlabas na anyo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Look deeper, do not be misled by appearances." Ang taong may malawak na pag-unawa ay hindi kaagad humuhusga sa nakikita lang sa labas. Kaya niyang tingnan ang mas malalim na katotohanan sa likod ng bawat tao at sitwasyon. Ikalima, mas nagiging makabuluhan ang relasyon mo sa iba. Ang pag-aaral ng kultura ng iba ay hindi lang tungkol sa impormasyon. Ito ay pagpapalalim ng connection. Kapag kaya mong igalang at unawain ang pananaw ng iba, mas nagiging totoo, matibay at makabuluhan ang mga relasyon mo. Mas bukas ka rin sa mga bagong karanasan at mas mabilis kang maka-adjust sa iba't ibang pagkakataon. Ayon sa Stoicism, huwag husgahan ng tao base sa panlabas na anyo. Ang tunay na katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa dami ng alam, kundi sa kakayahang buksan ang isipan at yakapin ang iba't ibang pananaw. Kapag natutunan mong palawakin ang iyong kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang kultura, mas madali kang makakakonekta sa iba, hindi dahil sa pagiging pinakamatalino, kundi dahil sa tahimik ngunit napakalakas mong kakayahang umunawa at magpahalaga sa iba. Number 7, ang puso ng pakikiramay. Ang mabait at may malasakit na tao ay laging hinahangaan. Sa panahon ngayon, kung saan karamihan ng tao ay abala sa sarili nilang mga buhay, bihira na ang may tunay na kakayahang makiramay. Kaya naman, ang pagiging mabait, maunawain, at marunong makinig ay hindi lamang simpleng kagandahang asal. Ito ay isang tahimik pero napakalakas na katangian na nagdadala ng respeto, paghanga at pagmamahal mula sa iba. Hindi mo kailangang gumawa ng ingay para mapansin. Kapag marunong kang magpahalaga at magmalasakit sa iba, kusa silang lalapit sa iyo dahil ramdam nila na mahalaga sila sa iyo. Narito kung bakit napaka-kaakit-akit ng pusong may pakikiramay. Una, ipinapakita nito ang tunay na lakas. Maraming naniniwala na ang hindi pagpapakita ng emosyon ng sukatan ng lakas. Pero ang totoo, ang kakayahang makiramay, makinig at umintindi ng damdamin ng iba, iyan ang tunay na lakas. Mas nirerespeto at pinagkakatiwalaan ang taong inuuna ang pag-unawa bago ang paghusga. Ikalawa, ang tunay na atensyon ay isang regalo. Sa mundong puno ng distraction, bihira na ang tunay na nakikinig. Ang pagbibigay ng buong oras at atensyon sa kausap mo ay isang simpleng kilos na may malakas na epekto. Nararamdaman ng kausap mo na mahalaga siya at iyon ang nagtatayo ng matibay na koneksyon. Ikatlo, ang kabaitan at pag-unawa ay bihira. Sa panahon kung saan maraming inuuna ang sarili, ang taong may malasakit sa kapwa ay madaling tandaan at hangaan. Minsan, ang simpleng naiintindihan kita o nandito lang ako, kung kailangan mo ay may kakayahang baguhin ang araw o buhay ng isang tao. Ikaapat, ang malasakit ay kusang bumabalik. Kapag marunong kang magmahal at magmalasakit sa iba, kusa ring bumabalik ang respeto at pagmamahal sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang atensyon ng iba. Ang tunay na malasakit ay natural na humihila ng mga tao papalapit sa iyo. Ikalima, mahigpit sa sarili, maunawain sa iba. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Be strict with yourself, but gentle with others." Dapat tayong maging disiplinado sa sarili, pero mapagpasensya at maunawain sa kahinaan ng iba. Ang taong disiplinado, pero may kabaitan sa kapwa, ay mas tinitingala at pinapahalagahan aral ng Stoicism. Ang pakikiramay ay hindi kahinaan kundi tanda ng tunay na lakas at kontrol sa sarili. Ang taong marunong makinig, umunawa, at magpakita ng tunay na malasakit ay nagiging inspirasyon sa iba. Kapag natutunan mong maging bukas ang puso para sa iba, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon. Kusa silang lalapit dahil sa iyong tahimik pero makapangyarihang presensya. Number 8.
ang kapangyarihan ng tawa at kaligayahan. Hindi mo kailangang maging clown pero mahalaga ang good vibes sa mundo na puno ng stress, problema at negativity. Ang isang masayahin, positibo at kayang tumawa kahit sa harap ng pagsubok ay parang ilaw sa gitna ng kadiliman. Hindi mo kailangang maging komedyante o laging nagbibiro. Sapat na ang pagiging positibong presensya upang mapagaan ang loob ng iba. Ang isang taong marunong tumawa, kahit may pagsubok, ay hindi lamang kaakit-akit, nagpapakita rin ito ng matinding lakas ng loob at mental resilience. Sabi nga ni Epictetus, hindi mahalaga ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tutugon dito. Narito kung bakit napakakaakit-akit ng taong marunong magdala ng saya. Una, ang masayahing tao ay may dalang positibong enerhiya. Ayaw ng marami sa palaging galit, nakasimangot at laging nagrereklamo. Pero ang masayahin at kalmadong tao nagiging magnet, gustong-gusto silang kasama ng iba. Hindi mo kailangang magpabibo o magingay. Sapat na ang pagiging masaya sa simpleng bagay at ang pagiging hindi mareklamo. Ikalawa, ang sense of humor ay nagpapagaan ng atmosphere. Ang taong kayang tumawa sa sarili, hindi madaling mapikon at kayang makahanap ng saya sa maliliit na bagay ay nagbibigay ng gaan at aliwalas sa paligid. Kapag kaya mong ngumiti sa harap ng pagsubok, ipinapakita mong hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng problema. Ikatlo, hindi kailangang maging clown, sapat na ang pagiging positibo. Hindi mo kailangang maging komedyante para lang mapansin. Ang mahalaga ay ang presensya mong positibo, kalmado, at nagbibigay ng magandang vibes sa kahit anong sitwasyon. Ikaapat, ang tawa ay nakakabawas ng stress at nagpapalakas ng relasyon. Ayon sa pag-aaral, ang pagtawa ay nakakabawas ng stress, nagpapalakas ng immune system, at nagpapaganda ng relasyon sa trabaho, sa pamilya, o sa pagkakaibigan. Mas madaling makipagkaibigan at makisama ang mga masayahin at positibong tao. Ikalima, ang kakayahang tumawa sa gitna ng pagsubok ay tanda ng tunay na lakas. Hindi natin makokontrol ang lahat ng problema sa buhay, pero kaya nating kontrolin ang ating reaksyon. Ang taong hindi agad pinanghihinaan ng loob at kayang ngumiti sa kabila ng hirap ay mas hinahangaan at ginagalang. Aral ng Stoicism, piliin ang kaligayahan. Ang tunay na saya ay hindi nakadepende sa mga bagay na hindi natin kontrolado, kundi sa ating pananaw at reaksyon sa mga ito. Ang taong marunong tumawa, magpasalamat at makakita ng positibo sa bawat sitwasyon ay nagtataglay ng isang tahimik ngunit malakas na presensya. Kapag natutunan mong pahalagahan ang saya, patawarin ang sarili at magdala ng positibong enerhiya sa iba, hindi mo na kailangang maghanap ng atensyon. Kusa silang lalapit sa iyo dahil gusto nilang maramdaman ang good vibes mo. Number 9, ang sining ng pag-aalaga sa sarili. Isang anyo ng respeto sa sarili. Ang taong marunong mag-alaga sa sarili ay nagpapakita ng respeto, hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Hindi ito tungkol sa pagiging magarbo o maluhong buhay kundi tungkol sa pagpapahalaga sa iyong katawan, isipan at pangkalahatang kalusugan. Kapag inaalagaan mo ang sarili mo sa tamang pahinga, masustansyang pagkain at mental health, nagiging positibo ang iyong enerhiya at napapansin ito ng mga tao. Sabi nga ni Seneca, ang malusog na isip sa malusog na katawan ay isang maikling ngunit kumpletong paglalarawan ng masayang buhay. Ibig sabihin ng maayos at masayang pamumuhay ay nakasalalay sa balanse ng katawan at isipan. Bakit kaakit-akit ang taong marunong mag-alaga sa sarili? Una, ipinapakita nito na may paggalang ka sa sarili mo. Kapag malinis, maayos at disiplinado ka sa sarili, mas madali kang hangaan at respetuhin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Sapat na ang pagiging maayos upang ipakita na pinapahalagahan mo ang sarili mo. Pangalawa, lumalabas ito sa aura mo. Kapag kulang ka sa tulog, hindi tama ang kinakain at lagi kang pagod, makikita ito sa iyong itsura at kilos. Ang taong malakas ang katawan at maliwanag ang mukha ay may natural na positibong enerhiya na nahahawa sa iba. Hindi mo kailangang ipagyabang,
Ang kumpiyansa mo kusa itong lumalabas sa iyong tindig at galaw. Pangatlo, ang malusog na katawan ay palatandaan ng disiplina. Hindi madaling mapanatili ito. Kailangan ng tiyaga, disiplina at tamang desisyon araw-araw. Ang taong may disiplina sa pagkain, ehersisyo at pahinga ay nagpapakita na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Kaya mas nirerespeto siya ng iba. Hindi kailangang maging atleta o sobrang fit. Sapat na ang pagiging aktibo at hindi pagpapabaya. Pang-apat, malaking tulong ito sa mental health at emosyonal na katatagan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang tungkol sa hitsura, kundi kasama rin ang mental at emosyonal na kalusugan. Ang taong kalmado, hindi madaling magpanik at hindi bugnutin ay mas madaling makasama. Kapag maayos ang isipan mo, mas madali kang makakapagdesisyon, may kontrol ka sa emosyon mo at hindi ka basta-basta natitinag ng stress. Panglima, ang masayang tao ay mas madaling makabuo ng positibong relasyon. Hindi siya naghahanap ng iba para punan ang kakulangan niya. Buo siya at puno ng positibong enerhiya. Ang pagiging masaya at balanse ay nakakahawa. Mas gusto ng iba na makasama ka kapag may positibong enerhiya kang dala. Kapag maayos ang sarili mo, mas magiging maayos din ang pakikitungo mo sa iba. Aral ng Stoicism. Ang tunay na kaligayahan ay nasa malusog na isipan at katawan. Malaki ang epekto ng ating pisikal at mental na kalusugan sa ating buhay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay inaalagaan mo ang sarili mo ng may disiplina at respeto. Kapag natutunan mong alagaan ang iyong katawan, isipan at emosyon, hindi mo kailangang pilitin ang iba na respetuhin ka. Kusang lalabas ang iyong tahimik, ngunit malakas na presensya. Number 10. Ang lakas ng emosyonal na katalinuhan. Isa sa pinakamahalagang katangian ng isang tao ay emosyonal na katalinuhan, ang kakayahang umintindi ng damdamin ng iba at kumilos ng may malasakit. Ang taong may ganitong kakayahan ay mas madaling nakakabuo ng tiwala at respeto dahil alam nilang hindi lang opinyon nila ang mahalaga, kundi pati ang nararamdaman ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging plastic o pagsasabi ng mga bagay para lang mapalapit sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging sensitibo sa emosyon ng iba at pagtugon ng tama sa sitwasyon. Sabi nga ni Epictetus, mayroon tayong dalawang tainga at isang bibig para mas madalas tayong makinig kaysa magsalita. Ibig sabihin, mas epektibong paraan upang makabuo ng koneksyon sa iba ay ang pakikinig ng may tunay na pag-unawa. Bakit mahalaga ang emosyonal na katalinuhan? Una, mas madali mong nauunawaan ang iba. Ang taong may emosyonal na katalinuhan ay hindi lang nakikinig sa sinasabi ng iba, kundi naiintindihan din ang damdamin nila. Mas madaling makabuo ng magagandang relasyon kapag marunong kang makinig ng may malasakit, hindi lang naghihintay ng turn mo magsalita. Kapag umuunawa ka sa nararamdaman ng iba, mas gugustuhin kang makasama ng mga tao. Pangalawa, nakakabuo ito ng mas malalim na koneksyon. Maraming tao ang nakikinig lang para sumagot, pero ang tunay na emosyonal na matalino ay nakikinig para maunawaan. Kapag naramdaman ng isang tao na naiintindihan mo sila, mas nagiging komportable silang magtiwala sa iyo. Minsan, hindi kailangang magbigay ng solusyon. Isang simpleng naiintindihan kita o naririnig kita ay malaking bagay na pangatlo. Mas marunong kang kumontrol ng sariling emosyon. Ang pagiging emosyonal na matalino ay hindi lang tungkol sa pag-unawa sa iba, kundi pati ang kakayahang kontrolin ang sarili mong emosyon. Hindi ka basta-basta nagagalit o naiinis dahil alam mong mas mahalaga ang tamang reaksyon kaysa sumabay sa bugso ng damdamin. Ang taong kalmado sa gitna ng tensyon ay mas madaling rerespetuhin. Pang-apat, iiwas ka sa hindi kailangang away o laban. Maraming hindi pagkakaunawaan ang nangyayari dahil sa maling pakikinig at hindi tamang pag-intindi. Ang taong may emosyonal na katalinuhan ay hindi laging kailangang patunayan na tama sila dahil mas pinapahalagahan nila ang pagkakaunawaan kaysa argumento. Hindi sila madaling mapikon o magpadala sa emosyon, kaya mas madaling pakisamahan at igagalang ng iba. Panglima,
mas madali kang makakaimpluwensya ng iba. Ang taong marunong umintindi ng damdamin ng iba ay mas madaling nakukuha ang kanilang tiwala at respeto. Hindi mo kailangang pilitin ang iba na sumang-ayon sa iyo. Kapag bukas ka sa emosyon at opinyon ng iba, mas nagiging natural ang iyong leadership. Ang taong hindi basta nang huhusga at marunong makinig ay mas pinapahalagahan sa anumang grupo o relasyon. Ayon sa Stoicism, ang tunay na matalino ay hindi yung maraming sinasabi, kundi yung marunong makinig at umunawa. Hindi mo kailangang laging may sagot o opinyon sa lahat ng bagay. Minsan, mas makapangyarihan ang pagiging tahimik at bukas sa damdamin ng iba. Kapag natutunan mong gamitin ang emosyonal na katalinuhan sa pakikitungo sa iba, hindi mo kailangang pilitin ang respeto at tiwala. Kusang darating ito dahil mararamdaman nila ang iyong malasakit at kakayahang umunawa. Number 11, ang lakas ng konsistensya at pagiging maaasahan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi tumutupad sa usapan, madaling makalimot sa pangako at pabago-bago ng isip. Kaya naman, ang pagiging maaasahan at palaging tapat sa salita ay isang ugali na tunay na hinahangaan. Ang taong may paninindigan at laging mapagkakatiwalaan ay hindi na kailangang ipagyabang. Makikita ito sa kanyang kilos, desisyon, at kung paano siya nakikitungo sa iba. Sabi nga ni Marcus Aurelius, huwag mo nang sayangin ang oras sa pagtalakay kung paano maging mabuting tao. Maging isa na lang. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ipagmalaki ang pagiging maaasahan. Ipakita mo ito sa iyong mga gawa. Bakit kaakit-akit ang pagiging maaasahan at consistent? 1. Ang maaasahang tao ay pinagkakatiwalaan at iginagalang. Ang taong hindi pa bago-bago, palaging maaasahan at tumutupad sa pangako ay madaling pagkatiwalaan ng iba. Hindi nila kailangang ulitin pa ang pangako nila. Kapag sinabi nilang gagawin nila, siguradong tutuparin nila. Sa trabaho, relasyon o anumang aspeto ng buhay, mas pinapahalagahan ang taong hindi lang magaling magsalita, kundi may ginagawa rin. 2. Ang konsistensya ay palatandaan ng disiplina. Madaling magsabi ng pangako, pero ang pagtupad dito ay nangangailangan ng tiyaga at disiplina. Ang taong may paninindigan at hindi madaling magbago ng isip ay mas madaling nirerespeto ng iba. Hindi sila basta-basta natitinag ng emosyon o pabago-bagong sitwasyon. Sinusunod nila ang kanilang prinsipyo kahit walang nakakakita. 3. Hindi kailangang ipaliwanag, makikita sa aksyon. Maraming tao ang mahilig magsabi na responsable sila pero hindi nila tinutupad ang kanilang sinabi. Ang tunay na maaasahan ay hindi kailangang purihin o bigyang pansin. Ang kanilang mga aksyon mismo ang nagpapakita ng kanilang halaga. Hindi nila kailangang ipangalandakan na mapagkakatiwalaan sila. Mararamdaman ito ng iba dahil sa kanilang pagiging consistent. 4. Ang maaasahang tao ay hindi basta sumusuko. Ang buhay ay puno ng pagsubok, pero ang taong matatag at hindi sumusuko ay hinahangaan ng iba. Hindi sila pabago-bago ng isip. Kapag may sinimulan silang bagay, tinatapos nila ito kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi sila sumusuko o nagpapalit ng prinsipyo, pinaninindigan nila ang kanilang salita. 5. Ang konsistensya ay nagdadala ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa panandaliang pagsisikap. Ito ay bunga ng araw-araw na tiyaga at paninindigan sa negosyo, trabaho o relasyon. Ang tunay na matagumpay ay hindi yung pinakamagaling sa simula, kundi yung may tiyaga hanggang dulo. Ang taong patuloy na gumagawa ng tama kahit walang nakatingin ay mas nirerespeto at mas tumatatak sa iba. Ayon sa Stoicism, hindi natin kailangang paulit-ulit na pag-usapan kung paano maging mabuting tao. Dapat nating ipakita ito sa ating mga aksyon. Ang pagiging consistent at mapagkakatiwalaan ay isang tahimik pero napakalakas na paraan upang ipakita ang respeto sa sarili at sa iba. Kapag natutunan mong maging responsable at panindigan ang iyong mga pangako, hindi mo kailangang pilitin ang iba na irespeto ka. Kusang darating ito dahil sa iyong pagiging totoo at tapat sa salita at gawa. Alin sa 11 ugali na ito ang gusto mong simulang i-develop? Hindi laging nasa gitna ng atensyon,
ang mga taong may tunay na lakas. Hindi sila ang pinakamalakas magsalita o mahilig magpampansin. Sila ang tahimik pero may dating. Silent attractiveness. Ang silent attractiveness ay hindi tungkol sa pagsisikap na maging sikat o magustuhan ng iba. Ito ay tungkol sa pagiging maayos sa sarili, pagiging maaasahan, may kumpiyansa at may paninindigan. Kapag disiplinado ka, marunong kang makitungo sa iba at may respeto ka sa sarili, kusa kang igagalang at hahangaan ng tao. Hindi mo kailangang pilitin ito. Ang tamang ugali ay natural na napapansin. Sa 11 ugali na tinalakay natin, alin ang gusto mong simulang paghusayin? I-share ang sagot mo sa comments at sumali sa usapan kung gusto mong matuto pa. Mag-like at mag-subscribe dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Stoic Wisdom at kung paano ito makakatulong sa iyong pag-unlad. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video. Mag-ingat po tayo palagi.